Moro. Itim na usok. Kami kasama pang pagsabog ang bumulabog sa mga residente ng Pat Antonio Street sa Santa Mesa, Maynila noong alas 11 ng umaga kanina. Nagpulasan ng mga residente kanya-kanyang salba ng gamit habang patuloy na naglalagab-lab ang apoy. Katabi lamang ng Metro Manila Skyway ang sunog kaya kitang-kita ang laki ng apoy. Dito na rin sinubukang apulahin ng ilang bumbero ang sunog. Yung time na yun, nagpuputukan na rin po yung mga kuryente sa mga gasolina. Mabilis po eh. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero pero nahirapang pasukin ang lugar at mag-refill ng mga tanker ng bumbero dahil sa makipot na daan. Para mas mapabilis yung pag-apula ng sunog, yung mga bumbero ay kumukuha na ng tubig dito sa San Juan River para maapula yung sunog na nandito lamang. Walang 30 minutos na magdeklara ng fire under control. Malaking kontrol po kasi unlimited po yung supply doon. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi pero 4 na pong residente ang nasunugan at halos walang natira sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Karamihan din walang naisalbang gamit. Sunog kasi lahat ng gamit. Wala. Ito lang dala ko. Mga papeles. Kailangan namin bahay. Matitiraan namin. Ayon sa paunang investigasyon ng PFP sa kwarto ng isa sa mga border, maaaring nagsimula ang sunog. Sinilip ko yung pituan yung kwarto. Ayun na, nagliliyap na siya. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Kung ito ba ay electrical or ito ay gas. Paalaala ng mga otoridad ngayon nagsisimula ng maging maalinsangan ang panahon. Tingnan po natin ang ating mga kabahayan, yung mga connection ng ating kuryente. Kung hindi naman po ginagamit natin ang ating mga electrical appliances, ay mangyari po ay bunutin po natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24